Magandang umaga po at kumusta na po tayo? Tayo po ba ay buhay na buhay ngayon o puro problema? At nananalangin sa Panginoong Diyos na nawa ay matigil itong salot, itong COVID at nawa ay makarecover sa mga kabigatan na dinanas sa hinga ng pagbagsak ng ekonomiya natin, pagkawalan ng trabaho, anong bagay. So, encourage you muna, nakalimutan muna natin yon. I mean to say na hindi ibig sabihin na wag na nating pag-aksayan ng panahon, kundi sa time na to, makinig po tayo ng mensahe ng Panginoon o ng hango mula sa Biblia kung paano ang panalangin ay magiging effective. Dahil alam niyo po ba, kung ang isang Kristiyano lamang, isang Kristiyano ay talagang ganap na nanalangin sa Panginoon, ito pong COVID ay madaling mawala. Pero dahil nga, ang pinagbintangan ay sa mga demonyo, kaya na-demonyo tuloy yung ating bayan. Bakit po? Dahil nga hindi nagtitiwala sa Diyos, hindi na nanalangin na ang Diyos ay pwedeng subukin tayo sa pamagitan ng mga salot na to. At kung paano tayo magiging matatag sa pananampalataya na walang anumang sisisihin, kundi magpapakumbaba tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, gusto ko yung dalhin sa panalangin. Tayo muna yung manalangin. Panginoon, pagpalain mo kami at gabayan ang sino man makakapakinig ng mensaheng ito na siya'y ma-challenge. Kung siya'y maraming problema, tulungan mo po siya. Mag-glorify ka. In Jesus' name pray. Amen. Okay. Tingnan natin yung unang kronika. Kayo may Biblia. Kayo po ay pumunta sa unang kronika, kabanatang 4, talatang 9 hanggang 10. Ang unang puno ay unang hari, pangalawang hari, tapos unang kronika. Tapos yung kabanata, yun po yung mga number 1, 2, 3, yung talata yung maliliit na number doon sa kabanata. Unang kronika, kabanatang 4, talatang 9 hanggang 10. So, yun po. Kung wala kayong Biblia, kayo po ay bumili. At kung wala kayong audio Bible, ako po ay nagbibenta. Ito po dina-download ko dahil na meron pong sa site dito ay libre. Magbayad lang po kayo. Siyempre, magkano ngayon ang tinatawag na memory card? Magkano yung speaker? Ay, mura na nga po yung sa akin. Magkano yung speaker? Minsan 150. O memory card, kung 16 gig, 250. Dahil mahalaga po ang Bible. At habang pinagbubulay-bulay natin, makikita natin ang challenge doon. Kaya tingnan natin nga po, kabanatang 4, talatang 9 ng unang kronika, sabi rito, higit na may karangalan si Jabez. Napakaganda, no? Higit na may karangalan si Jabez. Sabi ito, si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. So bakit kaya po naging marangal itong si Jabez kaysa sa mga kapatid niya? At sabi rito, Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. So sinasabing si Jabez ay yung pong kanyang nanay ay pinahirapan siya. Hindi natin alam kung suwi. Alam niyo yung suwi, yung baliktad ang nauunay paa sa paglabas sa kanya sa puwerta ng kanyang nanay. O kaya ay may anumang kapansanan si Jabez sinasabi. Pero si Jabez po ay nagpahirap, sabi dito, sa kanyang ina. Masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Kaya Jabez ang kanyang itinawag. Pero kahit na ganoon, makikita natin dito, siya pa rin ang naging marangal sa kanyang mga kapatid. Ano kayang sekreto ni Jabez? Yan. Alam mo sa atin, mga problema, buhay natin, napakabigat. Pero ano ang sekreto upang tayo itaas ng Panginoon? O maging marangal? Kahit ang mga pinagdaanan natin ay puro negative. Okay, tingnan po natin. Sabi sa talatang 10, ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel. Sa Diyos ng Israel at sinabi, ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi. Ito po ang pagkakasabi. Pero bago yan, sino ba ang iyong pinapanalalanginan? So, ang aking Diyos ay nasa langit at hindi ako niya hinayaan. Ako po ngayon ay 51 years old. 52 na sa October. Pero hindi ko nakita siya nagpabaya sa akin. Ako nagpabaya sa kanya. So, hindi ko siya nakilala noon. Bagamat kinikilala ko ang Diyos. Pero, ang Diyos na aking kinikilala yung kinagisnan na aking mga magulang. At habang tumatagal, nakilala ko ang totoong Diyos na buhay sa Biblia, yung nakasulat sa Biblia, na siya pala ay
mapagmahal at iba doon sa aking nakagisnan. Bagamat yung mga pangalan ay totoo na doon sa aking nakagisnan, na ganoon din yung mga nakasaad sa Biblia. Bagamat may mga karagdagan doon sa aking mga nakagisnan, yung mga naging banal na santo, ganyan, hindi ko na po yun, sa aking pag-edad, hindi ko na po pinapansin yun. Pero, ang napakahalaga ay nakilala ko ang tagapagligtas kung paano siya lalapitan. Kaya dito, kahit na ganun, may kapansanan si Jabez. Ako pa may kapansanan din. Hindi ako nag-aalinlangan yan kung sino ang tutulong sa akin. Kaya si Jabez ganun din po. Hindi siya nag-aalinlangan sa tutulong sa kanyang kalagayan. Kung may problema tayo, punong-puno ng kabigatan, kinakailangan ang pupuntahan natin yung totoong Diyos na tagapagligtas. At ito po ang napakagandang panalangin, panalangin ni Jabez. Kung paano siya manalangin. Pagpalain po ninyo ako. Yan ang the Lord bless you, yung benediction, ginamit din ni Jabez. Pagpalain po ninyo ako. Lord bless me. So, very personal, di po ba? Hindi, Lord, tulungan, hindi naman muna. Yung sarili mga ating katulad, Lord, tulungan mo ako, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Paano tayo makakatulong sa iba kung hindi na nga natin alam yung sarili natin? Mali yung false humility na, yan, tutulong sa iba. Ginawa ko po yun, kaya ngayon ako po hindi ako dahil nga ang Diyos naman nagbigay ng pagpapala. Kaya sabi ito, ang panalangin ni Jabez ay pagpalain ang kanyang sarili. Pagpalain po ninyo ako. Kaya yung aking ginagawa, Lord, bless me. Dati, Lord, bless mo po sila, pagpalain. Pero nakita ko yung resulta. Kaya yung iba, tinuturuan ko manalangin. Pero sabi nga ng isa na sinabihan ko na manalangin ay yung mga anak na lang niya. Pero hindi niya alam yung quality ng panalangin eh. Dahil ang panalangin ay nagbibigay ng They that walk upon the Lord shall renew their strength. Kung hindi niya alam pananalangin, yun ang nakakalungkot, mamamatay siya sa kanyang karamdaman. Sino tutulong sa kanya? Yan ang hindi nila nakukuha common sense eh. Hindi lang common sense, realidad. Ako may kapansanan, ako may karamdaman. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat po. Dahil tinuturuan mo ako magpakumbaba sa iyo. Habang ako may karamdaman, hindi ko ninais na baliwalain siya. Gusto kong ang pagpapala ng Diyos ay sumakin sa tulong niya, sa himala niya. Dalawa kami na talagang yung isa ay, sabi nga ay may gallstone, napakarami, sumakit na ang tiyan niya. Pero ang himala ng Diyos, hindi siya naoperahan. At hanggang ngayon, nananalangin kami na huwag kaming maoperahan upang maging patotoong buhay. Yung isa, naoperahan na. Dahil hindi naman siya kumikilala o kaya ay ibang kanyang sinasampalatayanan. Kaya ito po yung maganda pagpapala ang kinakailangan. Pangalawa, sabi ito, palawakin ninyo ang aking lupain. Excuse. Yan ang sinabi ni Jabez, Lord, palawakin mo po ang aking lupain. So, kung pinagpala mo, yung aking negosyo ay pagpalain mo. Hindi yung katulad sa wedding na nakikita ko sa iba na yung mga loto ticket nakalagay doon sa Bible. Dahil akala nila nagiging agimat yung Biblia na inilalagay nila doon para tumama. So hindi po ganoon ang way ng God na pagpapala, yung business ay pagpapalain sa pamamagitan ng ST. Yung dating sabi nga ni dating Senador Manny Villar na sipag at tiyaga. Sa sipag, sa tiyaga, lumalawak yung negosyo. Kaya alam nyo, kaya ako nagninegosyo, hindi para sa sarili ko. Para meron ako sa ministry. Dahil yung iba naman, hindi naman talaga nagbibigay sa ministry. Alam niyo, ang tumulong sa akin, mga lingkod ng Diyos, mga manggagawa. Mga byuda, matatanda. Pero yung sinasabi mong may pera, totoo may nagbibigay nga sa akin dati noon. Magkano ang magkano sa church namin? Binabayaran. Walang natitira sa akin. Kung wala lang trabaho ako na binigay ang Diyos. Wala. Inuutang pa. Kaya ngayon, sabi ko nga, Lord, huwag mo lang hayaan na yung dati kong kaisipan ay Pero sa totoo, sabi ko, Lord, matuto ako magbigay. Yun po. Pagpalain upang makatulong. Tapos,
Kung pinagpala na si Jabez, ito po maganda, ulitin ko po may kapansanan na si Jabez, isinilang si Jabez sa kahirapan, then ito pong si Jabez ay marunong lang kilalanin kung sino ang kanyang tatawagan. Kaya sabi nga doon sa kanta, and I know whom I have believed. Yan, yung old song na nalalaman ko kung sino ang aking pagkakatiwalaan. Ganito si Jabez. At ang sabi niya, pagpapala ang hinihiling niya muna, pagpapalawak ng kanyang kabuhayan. And ito, pangatlo, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. Dahil yung iba, pag pinagpala na, okay na eh. Satisfied na. Pero take note ang akala niyong pagpapala ay yung kumakain ng matatamis, umiinom ng matatamis, at umiikot-ikot, at nakakalimutan ng kalusugan. Yan ang nangyari sa akin nung ako nagtatrabaho sa isang office. Dati sa field ako po ay kahit na amoy sabi nga, amoy suka, ay okay lang yun. Malakas ako ay nung nakaupo na ako, lumaki na ang tiyan, tapos dahan-dahan na pala akong nalalason yung aking liver. Nagkakaroon ako ng fatty liver, gallstone, uric, cholesterol, sa daming kinakain. All you can, minsan. So, ano po nangyari? Doon po ako mamamatay. Hindi ko akalain, bigla na lang ako hindi makahinga. Alam niyo po, naging sekreto lamang. Tumingin ako sa kalangitan, dahil lumabas ako ng bahay na inuupahan ko, then nanalangin ako sa Diyos na kung ako'y mamatay, mangyari. Pero kung meron pa akong tungkulin, mabuhay pa ako. So, yun lang po. Hindi ko sinabi na ang Diyos ang nakakalam ng buhay ko, kaya gano'n. Hindi. Kundi yung aking tungkulin na bilang tao, sinabi ko, Lord, kung nais mo pa. Yan, ganyan. Kaya ito po, bakit ito hiniling ni Jabez? So, maaaring ang kapag siya'y umunlad, ay hold upin siya. Di po ba? O kaya yung kanyang buhay, yan, yung mga kasawi ang makasakit sa akin, sabi dito ni Jabez. Yung mga, siyempre, masasarap na pagkain na yan, o anuman, ay yun po ay magiging problema niya bandang huli. Kaya ingatan. Yan, samahan po ninyo ako. Tingnan, napahamak ang bayan sa kakulangan ng kaalaman. At sabi nga, ang kaalaman ay nagmumula sa Diyos. Kaya ito po ay napakagandang panalangin. Ito po ay, kaya ito sa mga tao na aking sinasabihan tungkol kung paano manalangin, huwag magagalit. Nagagalit Wala akong magagawa. Yun ang alam ko upang humaba ang buhay at maging maayos ang buhay. Ma-enjoy ang buhay. Wala. Wala akong magagawa. Madali ang message ng Panginoon ay ipahayag upang ma-enjoy ng tao ang buhay niya. Kaya sa sino ba na gusto ma-enjoy ang buhay, maganda po itong pattern na to. Yan. Alamin mo kung sino yung Diyos mo na totoo. Dahil siya po ang iyong tatawagan sa panahon ng kagipitan. At ito nga, may kapansanan, si Jabez. O yung iba, may kapansanan, nawawalan ng pag-asa. Pero si Jabez hindi. Kaya hindi siya nabigo, si Jabez. Sa kanyang hiningian ng tulong. Sabi rito sa atin, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. So lahat ng sinabi ni Jabez, Lord, bless me, pagpalain mo po ako, Panginoon. Lord, palawakin mo po ang aking lupain. Lord Jesus, o kaya sa panahon nga ito, huwag mo pong hayaang ako ay magkaroon ng karamdaman o anumang bagay na sa pagpapala mo ay mahuldap ako dahil ako pinagpala mo na. Kaya napakagandang panalangin, mga kapatid, ito. Napakagandang panalangin. Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At kahit itong COVID, makikita natin dito na ito po ay mawawala. Dahil wag nating ipagmalaki na, sa pangalan ng Panginoon, yan. Oo, talagang totoo. Pero kilala mo ba talaga yung pinanampalatayanan mo? Kapag ikay sinubok ng Diyos, kaya mo bang panindigan na talagang siya yung tagapagligtas? Dahil marami akong nakita niyan na nung sinubok, wala na. Mauunawaan ng Diyos. May isang Kristiyano ito, ito ay talagang totoong nakita ko. Sabi niya,
Sorry ha, dahil hindi, negosyante siya eh. Hindi ako tumatanggap tawag dito, ng bibili sa akin ng paninda o kaya ay magpapagawa sa akin ng ganito. Dahil ngayon ay linggo. Gusto ko sa Panginoon. Malaki ang ipapagawa nung ali, ika nga, ng taong yun. So, nawala. At ako naman, hindi ko napagsabihan siya, kasalanan ko yun. Kaya, muli nating i-recall ang tamang pananalangin. Kaya pa tayo manalangin. Panginoon, salamat sa time ito. Gabayan mo kami at turuan ng tamang pananalangin. Maging tulad ka nawa kami ni Jabez. Kahit may kapansanan, may problema sa buhay, alam kung sino ang pananampalataya. Kaya thank you sa time ito. Pagpalain mo po ang lahat. Purihin ka in Jesus' name we pray. Amen. Kaya tandaan mo kapatid, mahalaga kung sino ang iyong sinasampalatayanan. Catholic ka man, Protestant ka man, Muslim ka man, Buddhist ka man, o anumang relihiyon mo. Kinakain alam mo yung sinasampalatayanan mo. At tutulungan ka niya kung alam mo yan. Kung totoong siya ang Diyos na buhay, na gumawa ng langit at lupa. Pagpalain ka ng Panginoon Kristo.